Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang mga kapatid, ating ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamagitan ni Apostol San Juan ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkalubong ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin Siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin Siya at pinatotohanan sa inyo at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesu-Kristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay na mampuso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon.
Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang good afternoon sa inyong lahat, mga kapatid. Merry Christmas sa ating lahat. Palakpakan natin ng Panginoon. Christmas season pa lamang, pero ang ating ebanghelyo ayon kay San Juan ay hango sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Diba, sinambit dito, madilim-dilim pa ng araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena kina Simon Pedro at sa kasamang alagad. Yung dalawa tumakbo papuntang puntod sa libingan. Nauna yung bata, ang pinakabatang apostol ay si Juan, the beloved. At siya naman yung pinakahuling namatay. Ang sabi dito, hindi sumilip lang siya, pero hindi siya pumasok sa loob. Pero nung dumating si Pedro, tuloy-tuloy na pumasok sa loob. At nakita nila yung ibinalot na kayong lino, yung tela na ibinalot sa katawan, nakatupi, tapos yung panyo na ibinalot din sa ulo ay hiwalay na nakatupi. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Ibig sabihin, si San Juan, apostol. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo na ating narinig ay patungkol lamang sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na namatay, ngunit muling nabuhay. Pero alam natin, sa kanyang unang pagdating, ang unang Pasko ay naganap sa sangkatauhan. Diyos naging tao katulad natin. At yung batang Jesus na ipinanganak ay lumaki. Ang batang Jesus ay nagpakasakit, nagpasan ng kanyang krus at namatay sa krus. Ang Jesus Nazareno. Pero dito ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay mas makapangyarihan kaysa kamatayan. Na siya ay mas makapangyarihan kaysa kasalanan. Na siya ay mas makapangyarihan kaysa anumang nagpapahirap sa ating tao. Kaya nga, kung ang mga apostol ay nagsasabi ng kanilang karanasan, halimbawa po, sa panahon ni na Pedro, yung New Testament, wala pa po. Oral tradition pa lamang. Kwento ng mga ginawang kababalaghan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pagpapalipat-lipat ng kwentong ito ng ating Panginoong Hesukristo, kanilang isinulat ito. Si Pedro ay nagsulat, si Juan ay nagsulat, at yung iba pang mga disciples, mga disipulos, mga alagad, si Mateo, si Marcos, si Lucas, at iba pa. Ganon din si Pablo. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, kung si Juan ay sumulat ng ebanghelyo ayon sa kanya,
Merong 21 chapters yung kwento ng ating Panginoong Jesucristo na sinambit niya, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at nakipamuhay sa piling natin. Ang banal na salita, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na naging tao katulad natin. Sinasabi sa sulat sa mga Hebreo, sa unang panahon, sa lumang tipan, ang Diyos kapag siya ay merong pasabi sa kanyang bayang Israel, nagpapadala siya ng mga propeta. Sila yung mga mensahero. Pero sa ating panahon ngayon, dumating ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Siya ang nagdala ng balita at siya pala ang mabuting balita. Siya na yung messenger, but at the same time, He is the messenger. Dahil ang Ama at Anak ay isa. Ang Ama at Anak ay isa. Opo. Nananampalataya tayo, merong isang Diyos na may tatlong persona. Ama, Anak, Espiritu Santo. At yung pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, naganap sa unang Pasko. Ang Poong Nazareno ay isinilang sa sabsaban. Sa simpleng o sa pakainan lang ng hayop. O sige po. Nakaranas na po ba kayong mag-ani ng palay? Sige po. Nakaranas na kayong mag-ani ng palay sa probinsya? O sige po. Yung palay ba? Makati o hindi? Makati. Kaya nga po, naka-long sleeves po yung mga nag-aani. Makati po yun. Ngayon, ang isang bata na ipapanganak na napakamaselan ang balat, ipapanganak sa sabsaban, ganun kababa, niyakap ng Panginoong Jesucristo ang sangkatauhan. Pero ganun din ipinapakita yung kadakilaan ng Diyos, bumaba siya para ibigay sa atin ang balita ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, opo, ang bawat isa sa atin, niyakap ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbaba sa unang Pasko. Kaya mga kapatid, tulad ng sinabi sa ating unang pagbasa, kailangan yung kwento ni Jesus ay maging kwento din natin para sa ating kapwa. Ano ang sinabi rito ni San Juan, Apostol? Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa pasimula pa'y siya na. Ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatutuhanan sa inyo. Ang ipinangangaral namin sa inyo ay buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. So practically, yung Ebanghelyo, yung kwento ng ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kwento ng ating Panginoong Jesucristo na naranasan natin na kailangan nating ibahagi. Sige po, pag kayo ba ay masaya, sinasarili lang natin pag masaya tayo? Hindi po. Sasabihin natin ito sa ating kaibigan. Tatawag tayo, magme-message tayo sa ating kaibigan. Ganon din pag malungkot tayo, hahanap tayo ng makakapakinig sa ating sitwasyon. Pero higit sa lahat, kapag tayo ay masaya, lagi natin itong sinasambit, ibinabahagi sa ating kapwa. Ngayon, kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, di ba dapat na ating ibinabahagi siya sa ating kapwa?
Kapag may taong nawawala ng pag-asa, hindi ba natin sasabihin, manalig lang tayo, lakasan natin ang loob natin, may Panginoong Diyos, may Poong Nazareno na gagabay, tutulong sa atin. Nagwagi laban sa kasalanan, nagwagi laban sa kamatayan, tinalo niya ang lahat ng masama. Anak ng Diyos, naparito nung unang Pasko, nagpakasakit, namatay, pero muling nabuhay. Kailangan ibigay natin ang kwento ng Poong Nazareno na ating naranasan sa ating buhay. Opo mga kapatid, napakabuti ng Diyos. At yung kanyang kabutihan, dapat din natin ibinabahagi sa ating kapwa. At sana, sa panahon na tayo ay nanghihina, isipin natin, ang Panginoong Diyos, lubos na makapangyarihan, kung tayo ay nasa kanyang panig, sa kanyang piling, sino pa o ano pa ang pwede nating katakutan? Sinambit ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang tabak ba? Kamatayan? Lahat ng ito'y napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon niyang kapistahan ni Apostol San Juan, kanyang ibinabahagi ang kanyang naranasan, nasaksihan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. At sana nga po, ang Pasko, hindi lang ito pagsasaya ng bagong damit, masarap na pagkain, kundi pagbabahaginan ng pag-ibig ng Diyos. Dito po sa ating Ebanghelyo, sinambit dito na si Apostol Juan, nang siya'y pumasok, wala siyang nakita na bangkay sa loob ng libingan, kundi alam niya na si Jesus ay muling nabuhay. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, opo, sana po yung ating pananampalataya sa harap ng mga pagsubok, lalo tayong manalig sa Diyos na nagtagumpay laban sa kamatayan, kasalanan. Pumarito sa unang Pasko at muling darating sa kanyang pangalawang pagdating upang hatulan ang mundo. Nawa, maabutan niya tayo na tayo ay nasa kanyang panig at piling. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na mga kapatid, tinagurian si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao, ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkakatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magsikap isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina. Manalangin tayo.
Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama ng salitang nagkatawang tao, habang nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak, dinggin mo nawa kami sa mga kahilingang inilapit namin sa inyo, kaisa ng mahal na alagad na aming huwaran sa buhay Kristiyano. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkalubong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsugod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalabaring Maria na ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Juan, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pamagitan ng sakramento ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po muna ang lahat at ating dasalin ang panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama, pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo, itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan nagahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang, sa ipinagdiriwang na paghain, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Basbasan natin ngayon ang inyong mga imahen, mga dasalan, mga nobinaryo na inyong daladala. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo kasama ng inyong mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.